Praise the Lord. Purihin natin ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Oh, glory to God. Glory to God. Hallelujah. Manalangin po tayo. Opo, dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kapi po, mahal na Panginoon, sama-sama nagbibigay papuri, paglalawalhati, pagdakila sa iyong makapangyarihang pangalan. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa ginito ang araw na ito na pinagkalubo po sa amin upang dinggin ang iyong banal na salita. May maranasan muli ang iyong banal na Espiritu, mahal na Panginoon. Kausapin mo ang bawat puso na naririto, mahal na Panginoon Jesus. Gabayan mo kami, mahal na Panginoon, sa aming pag-aaral. Dakilain namin ang iyong banal na pangalan, mahal na Panginoon. Bigyan mo po kami ng bayong karunungang kaalaman, mahal na Panginoon. Maraming salamat sa mga natapos na bahagi ng iyong banal na gawain na iyong pinagpala, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At minsan pa, mahal na Panginoon, sa unang panalangin naming minamahal kagalang-galang na mahal na pastor, mahal na Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyo, mahal na Panginoon. At sa iyong dakilat makapangyarihang pangalan, sinasaway namin lahat ng hadlang ng away, demons of unbeliefs, doubts, cast out right now in the mighty name of the Lord Jesus, we pray. Amen and amen. Hallelujah. 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 Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bago ang lahat, ako po ay nagpapaabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At patuloy po nating inaalala ang ating mga magulang sa mahal na Panginoon, ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, ang ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, dearest Mom at Papa. Kami po ay nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa araw na ito at aming pinapaabot ang aming pagbati ng maligayang karawan sa aming beloved Assistant Pastor, dearest Mama, mahal Panginoon, maraming salamat. Bumabati rin ako sa aking beloved wife na nandiyan, na nakikinig sa ating mga banal na gawain. Love you, Ma. Salamat sa mahal na Panginoon sa kalakasan na patuloy na pinagkakaloob sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. And we're praying time to come that you will be with us here praising our loving God. Amen. Hallelujah. Binabati ko rin aking mga anak, aming mga mahal sa buhay, aming mahal mga kapatid. Binabati ko rin aking mga kapwa mga ngaral, kapwa manggagawa, manunugtog, mga awit na naririto, ang beloved co-workers na naririto, sa lahat po ng ating mga elders of the church, sa ating pong mga mahal na mga kapatiran, higit sa lahat sa ating mga bisita. Welcome po kayo sa ating banal na gawain na ating pinakamamahal na Panginoon. Napakasarap ng pakiramdam at muli ako nakatayo sa banal na pulpito dito sa ating powerhouse at ako ay nagbibigay pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. It's quite a while na minsan nakatayo rin ako sa banal na pulpitong ito na aking talagang pinagyaman, tinreasure. As we says in every greeting sa atin, lahat ng mga bagay na maganda, pagpapala, at talagang pagluluwalhati at pagdakila sa mahal na Panginoon ay ating pinagyayaman, iniingatan. Kaya every now and then, pag meron tayong pagbati sa ating mga minamahal na mga magulang, sa ating minamahal ginagalang na mahal na pastor, dearest Honorable Pastor, beloved Will Estrada Almeda, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, we remember and cherish the blessed memories and teachings and preachings. Salamat, palagi nagpapasalamat tayo. Alam mo, it's a very common to each and every one of us na palagi nating binasambit ang mga salitang ito. We cherish the blessed memories. Ating pinagyayaman, minamatamis sa ating mga puso ang mga alaala, pagtuturo at pangangaral. Ang tanong nga natin, hanggang bibig lang ba to o nasa ating mga puso? Kung nasa ating mga puso ang mga bagay na to, dapat alam natin ang kahulugan kung bakit we cherish the blessed memories and teachings and preachings of our dearest honorable parents in the Lord. Kung mababasa po natin sa Hebrews 13:17, ito po ang kadalasan kung bakit tayo nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Ang sabi rito, magsitalima kayo sa mga namiminuno sa inyo. Obey, magtalima
Let's obey the one who rule over us. At kayo'y pasakop sa kanila sapagkat pawang nangapupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa, na parang sila ang mga nagsusulit upang ito'y gawin nilang may kagalakan at wag may hapis, sapagkat sa ganito ay di niyo mapapakinabangan. Mga minamahal, ang tinatawag na pagtalima rito, ang kahalagahan ng sinasabi natin, we cherish the blessed memories and teachings sa ating mga mahal na mga kapatiran. Alam nyo, ang banal na pulpitong ito ay sapat na sa pagtuturo sa bawat isa sa atin. Dahil ang tinuro sa banal na pulpitong ito ay ang buong katotohanan. Hindi tayo tinuruan, nagtuturuan natin ang mga youth, tuturuan natin ang mga adult. Hindi, sapat na ang salita ng mahal na Panginoon sa pulpiting ito upang tayo'y makinig, malaman natin ang buong katotohanan na may pagsunod, may pagtalima at may pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Doon tayo hinubog ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Doon tayo dinala ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon sa ganung klaseng pagtuturo. Bakit ba nila binigyan ng kahalaga ng salita ng mahal na Panginoon? Kung mababasa natin sa John 1:1 and 4, ang sabi rito, in the beginning was the Word. Sa panimula ay ang salita. And the Word was with God. At ang salita ay nasa Panginoon. At ang salita ay ang Diyos. Amen. At in Him was life, and in life was the light of man. Kung babasahin natin, uunawain natin ang talatang ito, ang sabi sa panimula, ang salita ay ang mahal na Panginoon. At ang mahal na Panginoon, ang salita ay pumapaloob sa mahal na Panginoon. Ang salita ng mahal na Panginoon created each and every one of us. Alam nyo mga minamahal, nagmula tayo sa kadiliman at sa kapangyarihan ng salita ng let there be light, nakita natin ang kahalagan ng kaliwanagan. Tayo man lahat ay galing sa kadiliman. Ngunit nung narinig natin ang salita ng katotohanan, namulat ang bawat kaisa at ating kaisipan. Ako man, tulad nung araw, ang akala ko'y lumalakad ako sa buong katotohanan. Tayo ay karamihan sa atin ay namulat sa mga dambuhalang relihiyon na magaganda ang presentasyon, malalaki ang kanilang bahay-sambahan, at ang kanilang mga kasuutan, magaganda. Ang akala natin, buong katotohanan. At napakadali ng kanilang gawain. 1 oras, kalahating oras, o minsan pinakamahaba, 2 oras. Ang akala natin, buong-buo na ang katotohanan nalalaman natin. At meron din silang pagtuturo ng papaanong pananalangin at paanong pagsamba. Ngunit lahat pa lang ito, nung aking nakita at nakilala, ang ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa pagtuturo at pangangaral ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon, I cherish the blessed memories and teachings of our beloved, honorable parents in the Lord. Doon ko nakita na ako pala ay mangmang. Ako pala ay walang kaalaman. Ang sabi nga ng mahal na Panginoon, dito nasisira ay, my people are destroyed because of knowledge. Nasira ang ating kaalaman dahil sa pagtuturong mali ng kung sino man na nagturo, ay hindi nila nilagay sa kanilang puso at hindi nila pinagbigyan halaga ang bawat kaligtasan. Ang kanilang binigyan kahalagahan ay ang kanilang buhay at ang kanilang katayuan. Hindi tulad ng binigay ng mahal na Panginoon. Kaya ang mahal na Panginoon, sabi nga na ating pinakamamahal na Panginoon, pinag-iingatan ko ang magtuturo sa aking mga lahi. Pinag-iingatan ko ang magbibigay ng kaalaman sa aking lahi dahil alam ko na sila'y niligaw at sila'y napahamak. At sabi ng mahal na Panginoon, ayon sa kanyang salita, magbibigay ako ng magtuturo. Hindi ayon sa aking gusto. Hindi ayon sa aking kaalaman. Ito'y ayon sa aking puso. And I will give pastor according to my heart. Ganun po ang mikituloso ang ginawa ng mahal na Panginoon. Nagbigay ang mahal na Panginoon na magtuturo sa atin. Pinagpala tayo dahil ang pastor na binigay sa atin ng mahal na Panginoon ay galing sa kanyang puso. Hindi galing sa kanyang kagustuhan lamang. Ito ay dahil sa kanyang puso na may pag-iingat sa bawat makapakinig ng salita ng mahal na Panginoon ay magbibigay buhay, pag-asa sa bawat isa. Sa kadiliman, makalakad sa kaliwanagan. Sa may kalungkutan, bigyan tayo ng kaligayahan. We are not given happiness, but we have to have joy. Hindi tayo pwede magkaroon ng happiness. Sabi nga, pag ikaw ay Kristiyano, you're happy. Ang happy is for time being lang. Joy is eternal. Sabi ng mahal, I give you peace and joy.
Hindi sinabi ng mahal na Panginoon, bibigyan kita ng kapayapaan at kaligayahan or yung happiness. Hindi yan ang sinabi ng mahal na Panginoon, I give you peace and joy. Kaya hanapin natin ang kaligayahan na hindi matatapos. Hindi kaligayahan na kasama mo lang ang mga gusto mo kasama sa buhay at akala mo maligaya ka na at tapos na ang iyong problema. Marami tayong pinagdaan ng ganyan sa ating buhay. Nakita natin ang ating nilakaran sa ating kahapon, sa mga nagdaang araw. Kung paano tayo nakisama lang sa ating gustong kasama at akala natin katotohanan na dahil marami tayo. Hindi pala sa rami yun. Doon pala sa pag-iingat ng turong dapat nating marinig ayon sa puso ng mahal na Panginoon na binigay sa atin na magtuturo upang tayo mabigyan ng kaliwanagan at pangunawa. Nawa sa ating pag-aaral, sa umpisang pag-aaral natin, ay alamin natin ano ba ang salita ng mahal na Panginoon. Ang salita nga ng mahal na Panginoon ay ang mahal na Panginoon. At ang mahal na Panginoon ay ang buhay. Yan ang meron tayo. Hindi buhay na makasalanan. Buhay na binigyan ng kaliwanagan. Pinalalakad tayo ayon sa tamang landasin. Hindi tayo pinalalakad sa gusto mo. We're not walking in the comfort zone of our lives. Hindi tayo pwedeng lumakad sa comfort zone. The comfort zone of our lives, yung gusto mo lang. Yung kaya mo lang gawin. Yung maligaya ka lang gawin. No. Ang sabi ng mahal na Panginoon, I will give you a life that you will walk according to my will. Bibigyan ko kayo ng daraanan. Bibigyan ko kayo ng buhay. Bibigyan ko kayo ng pag-unawa para malaman nyo ang tama nyong lalakaran. Tamang landas na lalakaran upang ang inyong paglakad ay hindi mapunta sa kaliwa o kanan, bagkus patuloy kang lalakad sa harap ng mahal na Panginoon upang ikaw at ako, tayong lahat, ay bigyan ng pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Dito po sinasabi sa Proverbs, kung ang salita ng mahal na Panginoon pala ay buhay, sabi dito sa Proverbs 4:13, hold on to instruction. Do not let it go. Guard it well, for it is your life. Sa Tagalog po. Dito po sa Kawikaan, Kapitulo 4, talata po 13. Hawakan mong mahigpit ang turo. Huwag mong bitawan iyong ingatan sapagkat siya'y iyong buhay. Amen. Pag sinabing hold on, di ba ang bagay na pinangahawakan mo ay importante? Sa pagtawid mo lamang, pag may kasama kang anak, hawak-hawak mo ang kamay ng iyong anak dahil ito'y importante. Ayaw mo siyang mapahamak. Ni kayo sa mga inyong bilang mag-asawa, pag naglumalakad kayo, hawak mo ang kamay ng bawat isa dahil alam mo kayong dalawa ay may kahalagahan. Lahat tayong na lumalakad, binibigyan tayo ng pangunawa, wisdom. Yun ang sinasabi ng mahal na Panginoon, bibigyan ko kayo ng karunungan para sa bawat galaw, hininga ng inyong buhay, alam nyo kung anong kahulugan. Dalawang bagay lang nga dapat ang itanong natin sa ating buhay. Kung bakit tayo pinanganak? Una. Pangalawa, anong dahilan kung bakit tayo pinanganak? Hindi tayo pinanganak dahil lumabas lang tayo, dahil nandiyan ang ating mga magulang. Hindi rin tayo ang dahilan ng ating pagkapanganak ay dahil para tayo mag-aral, maghanap buhay, yumaman, at maging kilala. Hindi yun ang gusto ng mahal na Panginoon. Lahat ng bagay na yun ay mawawala. Hindi yan ang gusto ng mahal na Panginoon. Ang gusto ng mahal na Panginoon, yung ating landasin na tatahakin mula sa iyong pagkasilang hanggang sa iyong gagampanan bilang mga anak ng mahal na Panginoon, ang kaduluduhan nito ay makasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoon ng walang hanggang buhay. Amen. Ang sabi nga, ano ba ang instruction? Ano ba yung tagubilin? Ang tagubilin, sabi niya, is wisdom. Wisdom to bring life. Karunungan para magdala ng buhay. At ang buhay natin ay buhay na galing sa mahal na Panginoon. Kaya dapat nating pag-ingatan. Marami tayo sa ating mga mahal na mga bisita. Kayo po ay hindi naririto dahil na tinawag kayo ng tao. Walang kapangyarihan ng tao para dalhin kayo rito. Kapangyarihan ng mahal na Panginoon ang tumawag sa inyong bawat isa sa inyo ayon sa inyong mga pangalan. Tinawag kayo, hindi kayo tinawag na Brad or Sis. Tinawag kayo kung kayo si Pedro, Pedro, lumapit ka sa akin. Yan ay ang inyong mga puso. Hindi kayo pwedeng bitbitin ng tao, kapangyarihan ng mahal na Panginoon na nagdala sa inyo rito upang kayo'y makapakinig sa salita ng mahal na Panginoon bago dumating ang paghuhusga. Hindi natin sinasabi kung ano mangyayari mamaya. Kaya lahat ng ating kapanahunan ay ating sinasabi, we are always cherishing it. Kaya nga sabi sa kanilang mga pagtuturo, sa kanilang mga pangangaral, tayo'y nagkaroon ng kagintong panahon para yun ay ating pagyamanin. Pagyamanin hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, dala-dala natin yan.
Kaya nga sabi na nga natin, sino ang aking mahal na pastor? Ang aking mahal na pastor, ang pastor na ayon sa puso ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sabi nga dito, sa Proverbs 15:33, the fear of the Lord is the instruction of wisdom. Ang takot pala sa mahal na Panginoon ay pagbibilin sa atin ang ating karunungan. Pag ikaw pala hindi takot sa mahal na Panginoon, walang saysay kung ano man ang sabihin sa iyo sa banal na pulpitong ito. Pero kung bubuksan niyo ang inyong mga puso at tignan niyo, talimahin niyo, ano ba ang magandang pakinggan? Ang mga nasa radyo, nasa TV, o nasa banal na pulpito na sinasalita ng mahal na Panginoon. Saan kayo makikinig? Sa mga maliligayahan lang kayo? Sa papalakpak kayo dahil natutuwa kayo? Dahil nanalo ang inyong team? Magaling ang inyong mga pinag-aralan, mataas ang inyong pinag-aralan, magaganda ang inyong mga negosyo, diyan papapalakpak ang inyong buhay? Yan ba ang inyong sinasabing tugon sa inyong buhay? Paano kung bumalik ang COVID? Nasaan ang inyong kayamanan? Nasaan inyong kasiguruhan? Wala po. Pero pag ang mahal na Panginoon tinanggap nyo at nasa sa inyo, nandiyan ang kasiguruhan. Tandaan nyo po mga minamahal, ang COVID dumating na hindi alam ng buong kasanglibutan. Ang akala nila simpleng lagnat lamang o simpleng kasakit lamang. Hindi sila nababahala. Wala silang, they enjoy life because they are living according to the comfort of their lives. Nabubuhay sila ayon dun sa kanilang mga buhay. Alam niyo mga minamahal, sa ganitong pagkakataon, kami po ay nagagalak at kami nabigyan ng pagkakataon na makapagbigay ng salita ng mahal na Panginoon. Actually, hindi kami nagtuturo. Kami nagpapaalala lamang sa mga itinuro ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Dahil ang kanilang mga tinuro ay sapat na para sa ating ikalalago at sa ating ikatatatag sa pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Wala kaming sapat na karunungan kung wala ang ating minamahal kang mga magulang sa mahal na Panginoon. Sila nga ang tumangi sa atin. Sila nag-ayuno sa atin. Sila nanalangin para sa atin. Ako man, hindi ko alam na kanilang panalangin pala kasama akong tutugunin ng aking hinahanap na isang nalandas na lalakaran. Hindi ko po rin alam yon. Ni aking mga magulang, hindi nila alam paano ko na-save. Ang sabi ko lang sa aking ina at ama, sabi ko, Nay, Tay, ang alam ko lang, narinig ko ang salita ng mahal na Panginoon. Sa maraming pagkakataon, alam yung kung paano tayo nabuhay sa isang relihiyon. Nakakapakinig din ako ng salita ng Diyos, pero walang kapangyarihan. Pero dito sa aking pinuntahan, nung marinig ko ang salita ng mahal na Panginoon, talaga nakita ko ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At doon, mga minamahal, doon ko po napatunayan, kung ikaw pala yung magtapat na maglilingkod sa iyong mahal na Panginoon, ay pati ang iyong mga loved ones. Ang aking mga magulang, bago sila kinuha ng mahal na Panginoon, sila rin ay naging Kristiyano. At talagang malalim na Kristiyano. Kaya sabi nga nung kanilang mga kamag-anakan, ano ba meron dyan si June? Kung bakit sinasalita nila, nakikinig kayo. Ang sabi ng aking ina, hindi naman si June ang aking pinapakinggan. Ang pinapakinggan ko kung ano sinabi ng mahal na Panginoon. Dahil kung si June ang papakinggan ko, hindi ko gaano intindihan yan. Anak ko yan eh. Pero dahil sa ginagawa niya, ang sinasalita niya, salita ng mahal na Panginoon, binigyan niya ng importansya. Kaya sabi nga rito, hold on, panghawakan natin. Hindi natin alam kung dadating pa ang mga ganitong pagkakataon na pwede pa tayo magkaroon ng magandang pakikipagtipan sa mahal na Panginoon. Imagine ang Thailand and Cambodia. Ano nangyari? Iglap na ganyan, nagputukan ng dalawa sa isang kapirasong lupa. Nawala ang kapayapaan. Narito tayo, binibigyan tayo ng mahal na Panginoon ng sapat na kaalayaan na purihin, sambahin, kilalanin ang pinakamamahal na Panginoon. Ano sabi ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon? It is very important to serve the known God. Masarap, purihin, luwalatin ang kilala mong Diyos. Kaya sabi ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon, wag mong hindi saya sa atin ang salita ng mahal na Panginoon. Hanapin mo kung sino ang Diyos natin pinaglilingkuran. Dahil mahirap maglingkod sa Diyos na hindi mo kilala. Na ang akala mo, ang Diyos na pinaglilingkuran mo ay utusan. Lord, bigyan mo ako magandang bahay. Lord, bigyan mo ako magandang trabaho. Lord, pagalingin mo ko. Lord, papatalinuhin mo kami. Lord, utusan yun. Hindi genie ang ating mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon, binibigay niya kung ano yung nararapat para sa atin. I will give you what you need, but not what you want. Hindi ko bibigay ang gusto mo lang. Ang ibibigay ko yung pangangailangan mo. Anong pangangailangan? Unang-una ang ng tao, ang iyong hininga.
Ang iyong hininga ay napaka-importante galing yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung ang hininga ng mahal na Panginoon ay nasa sa atin, ang mahal na Panginoon ay nasa sa atin. Kung ang mahal na Panginoon nasa sa iyo, ano ngayon ang dapat mong gawin? Ano ang dapat mong gawin sa iyong sarili? Kaya nga sabi, the fear of the Lord is an instruction of wisdom. Kung ang Diyos ay nasa iyo, kinilala mo ang mahal na Panginoon na nasa iyo, na nabubuhay, na naghahari sa iyong buhay, lahat ng iyong gagawin, alamin mo, kung ito ba'y kalooban ng mahal na Panginoon. Sabi nga, commit thy works unto the Lord. Ibigay mo ang iyong ginagawa sa mahal na Panginoon, at ang mahal na Panginoon ay magbibigay sa iyo ng karunungang kaalaman upang ikaw ay maging matatag. Hindi mo pwedeng sabihin, itong alam ko, pinag-aralan ko yan. Architectural ako. Architect ako, magaling ako magkuha ng design. O engineering ako, magaling ako magganyan. Ito lang lahat yan. Ito lang. Alam nyo, meron akong isang uncle. Nandun ako sa New Jersey, sa Freedom Park. Ang katapat lang, Houston River, at nandun yung Twin Tower ng sa World Trade Center. Sabi niya sa akin nun, alam mo Jun, kita mo yung World Trade Center na yan, yan kahit anong mangyari hindi babaksak. Dahil ang gagaling ng arkitekto niyan, ang gagaling ng mga engineer niyan. Hindi siya Kristiyano eh. Nagpahapyaw lang ako. Ang sabi ko, alam mo Tito Mar, ganito lang yan eh. Kung may makikita kang bundok dito, ni ang bundok mapapatag. Pag dumating ang mahal na Panginoon, wala lahat yan. Sabi niya, hindi mangyayari yun. Ang problema, nung nagkaroon ng 9/11, bago mangyari yun, namatay na yung uncle ko. Kasi kung siya'y buhay, yayakagin ko siyang pumunta ulit sa harap ng World Trade Center at papakita ko sa kanya, hindi masisira. Hanapin mo ngayon yung World Trade Center, nasaan na? Dahil yan ay gawa ng tao. Ang sabi nga, kung ikaw ay kinasiyahan ng mahal na Panginoon, kita nyo nga yung ating mga mahal na mga kapatiran, ano yung bahay nila? Hindi gaano malalaki. Hindi naman gano'ng matitibay. Pero sabi nila habang ginagawa nila, nagpupuri sila sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dumating ang mga dilubyo, dumating ang mga bagyo, sa mga probinsya na malalakas na hangin, malalakas na tubig ulan, at saka yung baha. Naggugulat yung ating yung kanilang mga kapitbahay. Anong meron sa iyong tahanan? Yung akin, may third floor na wala. Sa'yo, light material lamang, pero bakit nakatayo? Meron din po tayong isang mahal na kapatiran during that time na overnight, na dumalo siya sa ating panambahan. By that time, sa Marikina pa po yun. Nung umuwi siya, early morning ng Saturday, pagkatapos natin panalagawain, naggulat siya, nagkakagulo doon sa kanilang lugar. Alam niyo, dinatnan niya. Nung sabi niya, ito na si sabihin natin, yung sister, ito na yung sister. Ano nangyari? Alam niyo, yung mga taong nakapaligid, nakatingin lang sa kanyang bahay. Alam niyo bakit? Dahil ang buong paligid nasunog, ang bahay niya lang hindi nasunog. Sabi niya, anong meron sa bahay mo? Ang sabi niya, nandyan nakatira ang mahal na Panginoon. Galing ako sa gawain ng mahal na Panginoon at pinagtibay sa akin ng mahal na Panginoon. Ang Diyos na pinaglilingkuran bubuhay. Sino kayo ang sasabihin natin, hindi maniniwala sa Diyos na makapangyarihan? Sabi nga ng ating minamahal, ginagalang ng mahal pastor, kung ikaw ay nakasumpong ng katotohanan, kaligtasan, at aalis ka pa sa banal na gawain, magpasuri ka. Hindi mo alam kung ano mawawala sa'yo. Hindi mo alam kung ano pinagkaloob sa'yo ng mahal na Panginoon. Hindi sa lahat binigay yan. Yan ay binigay lang sa lahat ng umuunawa sa ating pinakamamahal na Panginoon. At isa kayo dyan, na nagbigay ng panahon pag-unawa, na kilalanin nyo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na maghahari sa ating mga buhay. Matagal na tayo tinuturuan natin mga magulang sa mahal na Panginoon. Tayo lang ang minsan nagmamaramot. Tayo lang minsan na nagmamaramot kung paano palalaguin ang pananampalatayang ito. Tayo rin na nagmamaramot na pagningasin ang ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Marami tayong ini-entertain na magtuturo. Sapat ang tinuro ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Dalisay na salita ng mahal na Panginoon na nasa ating mga puso at iginagawa natin sa ating buhay. Maraming nakakalungkot na lumalakad hindi ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon. Hindi man natin sila pwedeng bitbitin pabalik. Hindi natin kaya yun. Ang may kaya lang nun, ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Kaya sabi nga, ipanalangin natin ang ating mga mahal sa buhay na lumalakad sa kalikuan at bumabalik sa dating gawain. Dahil sila'y kalungkot-lungkot ang makiging pupuntahan. Hindi natin ninanais ang bawat isa sa atin may mapahamak.
Ang naisin natin ay makita ang ginito, ang tinuro sa atin ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Kung paano tayo tatayo ng matibay sa kanilang mga panalangin. Ang nakakalungkot, mga minamahal, wala na ang ating mga magulang sa mahal na Panginoon sa ating panahon dito. Meron pa bang luluhod para sa atin? Meron pa bang mag-aayuno para sa atin? Ang gagawa niyan tayo. Dahil tayo ang tinuruan ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. That is wisdom. That is knowledge. And for us to have understanding. Yan ang tinuro sa atin ng mahal na Panginoon. Huwag tayo magmalaki na ako'y may pinag-aralan, kayo wala. Wala po yan dyan. Ang talagang katotohanan kung paano kayo kakausapin ng ating pinakamamahal na Panginoon. And how you submit to our loving God kung ano ang meron ka na ibinibigay mong buo-buo sa mahal na Panginoon. Yung ating pagtanggap sa altar call, mahal na Panginoon, tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Hindi sapat yun. Dahil yun ay umpisa pa lamang ng ating paglalakad para sa kalugod-lugod sa mahal na Panginoon. Marami tayong dapat pag-aralan, pero kapos ang ating panahon. Pero ninanais po natin, sabi nga rito, sa mahal na Panginoon, trust in the Lord with all your heart and with all your soul, and not lean on your understanding. Pagtiwalaan mo ang mahal na Panginoon, sa iyong sasagot. Ang ating mga magulang sa mahal na Panginoon, man of God na po, ang ating mahal na pastor. Pag tinanong nyo, mahal na pastor, meron ko ba, magkukursada ba tayo? Tanungin natin kung kalooban na ng mahal na Panginoon. Hindi nag-yes or no kagad ang ating mga magulang sa mahal na Panginoon. It is always anong will ng mahal na Panginoon. It's not because of them. It is because of what they believe na yung sinurrender nila sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga rito. Our own understanding is limited. Ang ating kaalaman ay limitado. Wala tayong kinalaman sa kinabukasan. Hindi nga natin, we are not the Alpha and the Omega, we are not the beginning and the end. Ang sabi nga, alam mo ba kung kailan ka mawawala? Hindi mo alam. Alam mo ba kung kailan ka ipapanganak? Hindi mo alam. Ang sabi nga natin, ang ating pinanghahawakan ngayon, ang una ay ang panahon ngayon. Kaya sabi ko nga po sa inyo, kung meron kayong panahon na makinig at isa puso ang bawat naririnig nyo sa oras na ito, gawin nyo po. Dahil ang ngayon ay ngayon lamang. Ang kahapon ay patay na at wala na. Ang bukas ay hindi pa dumarating at hindi pa pinanganganak. Ngayon ang araw upang tayo'y magbigay ng totoong buhay, pakikinig sa mahal na Panginoon. Yan ang gusto ng mahal na Panginoon. For tomorrow will be too late. Nagkulang tayo kanina, tapos na ang kanina. Nagtulang tayo kahapon, tapos na ang kahapon. Mag-iisip akong manumbalik sa mahal na Panginoong bukas, wala pa ang bukas. Ngayon ang panahon para kilalanin mo, ibalik mo ang iyong sarili sa iyong pagmamahal, pagkalinga at pagkilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi tayo pwedeng busugin sa mga material na bagay. Sa ating minsan, sa ating mga yung sa giving po natin. Tama naman po na sinasabi, yung dati mga walang bahay, nagkaroon na ng bahay. Yung mga walang hanap buhay, nagkaroon ng hanap buhay. Ang problema, ang ating, baka mabigyan lang tayo talaga ng diin, na kaya tayo nagbibigay, gusto lang natin pagpalain. No. Kaya tayo nagbibigay kasi gusto natin sumunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Kung ikaw ay pinagpala na ng bahay at sabi, nagbibilang na ng maraming bahay, anong gagawin mo sa maraming bahay? Kung ang anak mo'y 2 o 3 lamang, ang bahay mo'y napakarami, sino magbabayad ng amilyar niyan? Sino maglilinis ng mga lugar na yan? So, hindi mo pala kailangan yun. So, bakit mo kailangan magbilang ng maraming bahay? So, bakit mo kailangan magbilang ng maraming sasakyan? O bakit kailangan mo magbilang ng maraming property? Sabi ng mahal na Panginoon, heaven and earth will pass away, but my word will not pass. Ang salita ko lamang ang maiiwan, hindi sa mundong ito, sa inyong mga puso. Yan ang dadalhin nyo sa pagharap nyo sa mahal na Panginoon. Kaya minsan, nag-iisip lang kami po, baka isipin ng ating mga mahal na mga kapatiran, wala pa akong bahay, talaga hindi pa ako pinagpapala. Pero nagtatapat siya, baka sabihin, ano ba yun, baka, marami siya ngayon doubt. No. Pag ikaw sa ayong puso, kung ikaw, baka nga iba dyan sinasabi mong giver, nagbibigay sila sa mahal na Panginoon, million of millions ang binibigay. Pero iba yung millions of millions na yun kakarampot lang pala sa billion na kinikita niya.
Samantalang yung mga nagbibigay dyan, sabi natin 10 piso, 20 pesos, yun na lang pala ang kanilang pera. Dahil sa kanilang pagmamahal at pagtatapat sa mahal, ginagawa nila yun. Kaya ang sabi dito, ang pagbibigay ay susi ng pagpapala sa lahat. Sa lahat. Sa iyong hininga, sa iyong kalusugan, sa iyong pamilya, hindi lang sa lahat ng material na bagay. Lahat ng bagay na material ay mawawala. Pero bigyan natin ng emphasis, ang ating paglilingkod sa mahal na Panginoon ay dahil tayo ay nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Sabi ng mahal na Panginoon, kung ikaw ay mag-iisip, ano bang plano sa akin ng mahal na Panginoon? Kung bakit ako tatalima sa mahal na Panginoon? Hindi ka na dapat mag-isip, mga minamahal. Dahil sinasagot na tayo ng mahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon, search the Word of God. Nandyan lahat sa ating banal na kasulatan ang mga kasagutan sa bawat tanong ng buhay. Kasi tayo, ang Biblia, ang acronym niyan, B-I-B-L-E. B is Book of Instruction Before Leaving Earth. Hindi to book of information. Hindi tayong ini-inform. Tayo'y binibilinan ng mahal na Panginoon kung ano dapat natin gawin habang tayo ay narito pa sa lupa. Kaya nga, book of instruction before leaving earth. Ito'y salita ng mahal na Panginoon. Kaya nga, from Genesis, sa mula ng buhay, hanggang sa katapus-tapusan ng ating paroroonan, ginaguide tayo nito. Kaya kung hindi nyo bibigyan ang inyong pansin, ang inyong mga Biblia, dadalhin nyo lang dito sa ating banal na gawain at bubuksan nyo lang pag may pababasa sa atin. At pagdating sa bahay, nakatiklop na yan, dadalhin na naman yan sa Miyerkules, dadalhin na naman yan sa Biyernes, dadalhin na naman yan sa Linggo. Wala nang. Pero kung iyan ay pinggan ng kakainan, kalan na paglulutuan yan, araw-araw 3 times o 4 times a day nagagawa niyong gawin. Nakakasama nyo na nabibigay nyo sa importansya. Ito po ay salita, pagkain, galing sa mahal na Panginoon. Kung ang ating mga tiyan kumakain ng 3 to 4 or 5 times a day, dapat ganito rin to. Kung mahalaga sa iyo ang mahal na Panginoon, bigyan yung kahalagahan ng kanyang salita. Tayong lahat binigyan ng kahalagahan ng mahal na Panginoon. Dahil binigyan tayo ng importansya, lahat tayo makasalanan. Pero dumating ang mahal na Panginoon upang tayo iligtas ating mga kasalanan. At siya'y nangabuhay muli upang ipakita niya na kung paano siya nabuhay, kung ikaw'y tatalima sa Kanya bilang Diyos at Hari ng ating buhay, tayong makasalanan ay magkakaroon ng pag-asa, mabubuhay muli ayon sa Kanyang kalooban. At yan ay ang kabanal-banalang buhay na dapat meron tayo. Let's have always a holy life. Hindi tayo pwede ayon sa ating mga gawi o ating kaalaman. Maraming tinuturo sa eskwelahan. Alam nyo, meron pa nga isa ngayon nangyayari. I know every one of you knows the AI. Yung AI, ano yung ganun? AI. Ano yung pangalan nito? AI. Ang solution sa mathematics na problem na to? AI. Ano nga yung maganda para sa ating buhay? AI. Pero nawawala na ang salita ng mahal na Panginoon. Ang salita ng mahal na Panginoon, you have to know. You have to search. You have to read it. You have to be it in your heart. Yung AI, pag binigay sa yung sagot, mamaya hindi mo na alam. Pero ang salita ng mahal na Panginoon, kung babasahin mo, uunawain mo, yan ay magiging laman ng iyong puso. Yan ay magiging katatagan ng iyong pananampalataya. Sabi nga, mas maganda ang pinaghirapan mo. Dahil ang pinaghirapan mo ay magtatagal na hawak-hawak mo. Ang madaling mong nakuha, mamaya wala na. At hindi mo pinanghihinayangan. Pero ang iyong pinaghirapan, tayo, naghihirap ang mahal na Panginoon sa atin sa krus ng Kalbaryo. Kaya mahalaga ang bawat puso at ang bawat kaluluwa na naririto at ang darating pa. Kaya huwag tayo maging madamot, mga minamahal. Kaya nga, if we always cherish the blessed memories, teachings, and preachings of our honorable pastor, assistant pastor, live it in our lives. Ibuhay natin ang kanilang tinuro dahil pakipakinabang yun. Wala nang mga magulang natin na magtuturo nun. Pero ang kanilang mga tinuro, lahat yan nakabaon sa puso ng pananampalataya sa bawat isang naririto at nagmamahal sa salita ng mahal na Panginoon. Katapos-tapusan, sabi nga dito, bakit tayo maniniwala? Sabi nga, ano ba, sabi ng mahal na Panginoon, I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Kung ano ang daan, ano ba sabi ng mahal? I am the way. Hindi sinabi ng mahal na Panginoon, I am one of the way. I am the way. I am.
Sabi ng mahal na Panginoon, ako lang ang daan. Kaya huwag ka na maghanap ng iba. Kasi sa iba, they have sometimes a way, but they don't have the truth. Ang mahal na Panginoon, He has the way, and He is the truth, and He is the life. Lahat yung iba, wala yun sa isang tao. Sasabihin natin, ako ang daan. Saan papunta ang daan? Sa may katotohanan o walang katotohanan? Pag sinabi, katotohanan, sinong nagturo ng katotohanan? Yung tama ba? Totoong katotohanan ng kamalian o totoong katotohanan ng katotohanan? Buhay ba na may katapusan o buhay na walang hanggan? Saan yung buhay na walang hanggan? Sa piling ba na mahal na Panginoon o sa piling ng kaaway ng Diyos? We should always have in our minds the wisdom, knowledge, and understanding. Yung salita ng mahal na Panginoon, atin yan. Hindi pwedeng nakawin. Even nga heaven and earth will pass away. Pero ang salita ng mahal na Panginoon, hindi mawawala. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, yakapin mo, ilagay mo, paunawain mo, sa pagtulog at pagising mo, alalahanin mo aking salita, gawin mo aking salita, lakaran mo aking salita, upang huwag kang magkaroon. Sabi nga, the word of God is parang lampara, ilawan to, para hindi tayo maligaw. Ang iyong paglakad na may ilawan ay isang pagpapatunay na hindi ka mapapahamak. Patayin natin lahat ng ilaw rito. Hindi natin alam kung sino kaharap natin. Pero pag nagkaroon ng liwanag, makikita mo, maganda pala ang nilikha ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang wag na wag natin tatanggalin sa ating mga puso. Pasalamatan natin ang mahal na Panginoon. May pagkakataon pa tayong ganito. Manumbalik muli sa ating pinakamamahal na Panginoon. Binibigyan tayo ng pag-asa ng mahal na Panginoon na lakaran natin muli ang landas na patungo sa ating pinakamamahal na Panginoon. If we really remembering and cherishing the blessed memories of our honorable pastor and assistant pastor, let us put it into our heart. Yung kanilang turo ay pagyamanin natin, tayo maging ilaw sa sanglibutang ito. Tayo maging kaiba. Tayo magtuturo. Hindi tayo dapat turuan. Ang pulpitong ito ay sapat na sa pagtuturo sa lahat ng makakapakinig. Ang hinihingi lang ng mahal na Panginoon, meron ka bang panahon para sa akin? Ang sabi ng mahal na Panginoon, if you love me, do my commandments. Ang tanong ko, mahal mo ba ang mahal na Panginoon? Ngayon, kung hindi mo pa kayang sagutin yan, sa ating paghiwa-hiwalay mamaya, habang kayo'y lumalakad papauwi, isipin mo sa inyo, mahal ko ba ang mahal na Panginoon? Sapat ba ang binibigay kong importansya upang ibalik ko ang binigay na importansya ng mahal na Panginoon sa akin? Sapat ba ang aking pagmamahal sa pagmamahal na binigay ng mahal na Panginoon? We cannot outlove God. Hindi natin pwedeng lampasan yun. Pero ang dito sa pagkakataong to, tinatanong ng mahal na Panginoon, ikaw ang sasagot, if you love me, kung mahal mo ako, sundin mo ang aking kautusan dahil ito ang kapamaraanan ng iyong kaligtasan. Tumayo po tayong lahat at purihin natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Awitan po natin ating pinakamamahal na Panginoon.